Sa oras ito, minamahal, tayo po'y tumayo, minamahal, gipag-respeto, minamahal sa banal na salita ng ating Panginoong Kristo at ipong ibigay ang buong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Joshua Galarosa. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Edmar Cadayula. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamalapangin mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos na mga pangyarihan sa lahat ng mga sa pangalan ng aming pinakamalapangin na sa Kristo. So umagang ito, malapangin na rito kami, malapangin noon. Hallelujah. Nagpapasalamat sa paglangis mo sa bawat yugto ng panambahan sa mga sandaling ito, malapay noon, lalo na pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point, O God, through the living prayer of our beloved Norval Evangelist Pastor, Wellness Nad Almeda, your prophet, O God, ang beloved Mama Del, the beloved family, O Diyos, muli pahintulutan mo abang lingkod, ng isalita ito, aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan, ng isaming salita mo abang lingkod, O Diyos, gawin mo kabusugan, malapay noon. Sa lahat ng aming mga kapatiran, malapit na rin sa mga oras nito sa aming mga webcast viewers. Alasin ang mga hadlang sa aming kalagitnaan, mga pag-alilangan sa puso't isipan, demons of destruction, opposing spirit, out available, the powers of darkness, I command you, should be proved, should be bind, in the body of Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y patuloy mga minamahal. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dear Jesus, the King of kings, the Lord of lords, Almighty God, and the Creator of the universe. I give the honor and speak to our beloved parents in the Lord who remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Norval Evangelist Pastor Will Almeda, the man of God, the prophet of our loving God, our beloved Mama there, beloved Assistant Pastor Will Almeda, and greetings to the beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, and to all of you beloved brethren, sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay ng ating banalagawain dito sa Central Visayas. Magandang umaga na po sa inyong lahat, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ating napumuksan, mga minamahal, ating banal sa salatan from the book of 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Dalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, ang talatay 15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo'y tinuro, maging sa pamamagitan salita o sa ng aming sulat. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamalapay sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal, stay strong and hold on to what we have been taught. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Sabi mga minamahal, magpakatibay at panghawakan ang mga aral na sa atin itinuro. Amen. Dahil sa new generation, mga minamahal, sa ating kapanahunan, may mga aral, mga minamahal, na sarili nilang interpretasyon, mga minamahal. Amen? At kung ibabase mo sa ating napag-aralan, ating pananampalataya, mga minamahal, ito ay lumalayo, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na tayo ay magpakatibay. Amen. Magpakatibay, ibig sabihin, huwag natin hayaan na tayo po ay maanod
ng iba't ibang aral. Amen. Sabi mga minimal, inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Amen. Salita ng mga alagad, mga apostoles ng ating pinakamalapang Panginoon o propesiya. Palapakan natin ang ating pinakamalapang Jesus. Aral, salita ng Diyos. Ito yung ating pinag-aaralan, mga minimal. At nakita naman natin, mga minimal, sa ating paglilingkod dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mula pa noon at hanggang sa mga oras ito, mga minimal, at nakikita po natin na mga minimal na patuloy na pinatutuhanan ng ating pinakamalapay noon ang aral na dinadala ng ministering ito sa pamamagitan ng mga tanda, mga himala, mga makapangyarihang gawa. At tayo po ay nakaranas niyan, mga minimal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Sa panahon ni General Naaman o Prophet Elisha, si Naaman ay may sakit na kitong, mga minimal, ngunit nung ito ay gumaling, sabi ni General Naaman, nalalaman ko na walang ibang Diyos sa buong mundo kundi ang Diyos sa Israel. Amen. Pero during the time of Prophet Elisha, ang nakarecord na gumaling sa sakit na kitong isa lang. Amen. Pero sa ating kapanahonan dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minimal, sa prayer ng ating beloved parents in the Lord, the beloved Almeida children, mga minimal, napakaraming mga kitungin nung araw na dito pinagaling ng ating pinakamalapay na Jesus. Amen. Kaya mga minimal, masaganang pagpapalang spiritual dito ibinuhos ng ating mabait na Diyos sa gawain ito. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Amen. Kaya wag natin hayaan na itong ating napulot na mga aral na galing sa ating pinakamalapay noon. Itong ating pananampalataya ay maanod, amen, mawala. Amen. Dahil may mga tao ngayon, mga nagpapakita na sila rin ay may alam sa banal na kasulatan. Pero kung ibabase mo sa banal na kasulatan, ito ay lumalayo na, mga minamahal. Amen? At mahirap, mga minamahal, pag tayo ay nawala ng pananampalataya. Amen? At ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay pinag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating pong buksan ang Hebrews chapter 3, verse 12. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, ang talatay 12. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling meron sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Amen. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Amen. Sabi mo, Imal, ang itong walang pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, ito ay isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa atin sa Diyos na buhay. Amen? Tabag po nito may mal, an evil heart of unbelief in departing from the living God. Amen. Kaya tayo ay pinag-ingat ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Baka raw mayroong isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay
sa atin, sa inyo, sa Diyos na buhay. Tayo po ay pinag-iingat ng ating pinakamalapain. Dahil pag tayo ay nawalan ng panampalataya, bumaba na yung ating panampalataya, mga minimahal, hindi na tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen? Dahil sa mga maling aral, false teaching, mga minimahal, at mag-create sa ating isipan ng pag-alinlangan. Diba? So, tayo ay pinag-ingat ng ating pinakamalapay noon. Kaya ang sabi mga minimal dito po sa Hebrews chapter 4, verse 2. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, talatay 2. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ng mga salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Amen. But the word which did not profit them, not by being mixed with faith in them that heard it. Amen. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Amen. Hindi nila napakinabangan ang salitang napakinggan. Sabi ng Banal na Kasulatan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. So, ganun din tayo mga minimal. Pag tayo ay mawala ng panampalataya, amen, kung ating kumbaga, makinig tayo sa iba't ibang turo, amin mahal. Amen? Hindi purong gospel. Amen. Mag-create ng pag-alinlangan. So, hindi tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod sa malapay noon. Amen. Once na mawalan tayo ng pananampalataya, hindi ka na makapagpatuloy dahil ang nasa puso't isipan mo ay yung pag-alinlangan. Amen. Amen. Katulad nung Israelites, mga minmahal, hindi lahat na nakarating doon sa lupang pangako, land of promise. Bakit? Dahil nawalan sila ng pananampalataya. Kaya napaka-importante yung pananampalataya, mga minmahal. Huwag natin hayaan na ito ay mawala sa atin. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Samantala dito tayo nagkaroon ng grabing pananampalataya. Amen. Bakit? Dahil nakikita natin yung mga himala na ginagawa ng malapay noon na hindi magagawa ng sino paman. Amen. Na walang ibang makagagawa kundi tanging ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya grabe yung ating panampalataya. Amen. Hallelujah. Napakataas ng ating pananalig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating panampalataya na pag ito ay iasa natin sa ating mabait na Diyos. Sa tao ay imposible, hindi magagawa ng tao. Pero sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mabait na Diyos, magagawa at magagawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sa ating mabait na Diyos, walang bagay na mahirap. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Katulad ng mga patotoo kanina, mga minimahal na may sakit sa puso at may tumubo na bukol sa kanyang tiyan, mga minimahal. Amen? Na sabi ng doktor, kailangan operahan. Amen. Pero dahil merong siyang pananampalataya sa ating pinakamalapay noon, nasiran ng ating mahal kapatid. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Nasa hospital na dahil ready for operation. Pero merong mga humahayo doon sa hospital. May mga member ng taga-GMCIM
na doon nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Pumunta ka doon sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Doon ka pagagalingin ng mahal na Panginoon. Libre na. Wala nang bayad. Amen. Wala nang operasyon. At totoo naman, mga minamahal. Amen. Nung makarating dito, may naman yung sinasabi ng doktor na hindi man natin pinapasama yung doktor. Hindi naman masama pumunta sa hospital. Amen. Pero sa atin o sa Biblia, itinuturo na kinakailangan tayo ay sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Kaya nung napunta dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang sabi ng doktor na dapat operahan. Pero sa ating pinakamahal na Panginoon, sa kanyang patuloy na pagdalo after receive the water baptism in Jesus' name, ang kanyang mga karamdaman, pinagaling ng ating mabait na Diyos. Amen. At kaya dito tayo nagkakaroon ng pananampalataya, mga minamahal. Amen. At dahil diyan, mga minamahal, pumapasok sa ating puso't isipan na talagang totoo pala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi nagiging sayang, hindi nagiging baliwala yung ating pagsakripisyo, ating pabalik-balik dito, mga inuman na kahit na galing pa kayo sa malalayong lugar. Amen? At ang iba sa atin, lalo na pag ganitong panahon, overnight prayer natin. Amen? Iba may trabaho, mabibigat yung mga trabaho. Pero dahil nagkaroon tayo ng pananampalataya, amen. Anong ginagawa natin? Inuuna natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan na huwag pabayaan ang pagtitipon-tipon ng mga banal. Amen. Hallelujah. At dahil alam natin, meron tayong pananampalataya, mga minamahal, na sa ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Bahala ang ating pinakamahal na Panginoon. O unahin natin ang ating pinakamahal na Panginoon. O unahin natin, gagawin natin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. At ang Diyos na ang bahala sa atin. At totoo naman, hindi tayo pinababayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, makikita mo natin ang yung galing sa Panginoon, yung totoong ibanghilyo. Amen. At yung may mga tao, mga minimal na ang gusto na tayo ay ihiwalay sa ating pananampalataya, ay hindi pwede yun. Amen. Dahil ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na pag-isahin ang lahat ng mga Kristiyano, ang lahat ng mga tupa, gusto ng malapay na pag-isahin at magiging isang pastor lang. Hindi pwede yung magkakaroon ng division o paghihiwa-hiwalay. Amen. Tayo ay pinag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ayon dito sa Book of Romans, chapter 16, verse 17 to 18. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 16, talata 17 hanggang 18. Sa 17, ngayon pinapanahig ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng mga pagkabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. 18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. Sabi ng banal na kasulatan na tandaan ninyo. Amen. Mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words
and fair speeches deceive the hearts of the simple. Amen. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, tandaan ninyo yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. So tayo ay pinag-iingat at tayo ay pinapalayo ng mahal na Panginoon. Amen. Pinapalayo tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, huwag natin tatanggapin. Amen. Yung nagkukos ng pagkabahabahagi. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mark them, tandaan ninyo, amin mahal. Ang sabi, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Amen. Kaya ito ay tinatopic natin, pinag-aralan natin may mahal para dumating man sa atin o tayo ay makarinig ng mga ganitong mga bagong aral, bagong pangangaral, pagtuturo na lalo na kung nagkukos ng division, magkikreate sa atin puso't isipan ng pag-alinlangan. Sabi ng banal na kasulatan, tandaan natin mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Amen. Yung nagkukos ng pagkakabahagi o division, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan na ito'y ating layuan. Amen. Layuan natin. Huwag natin tanggapin. Amen. Dahil tayo ang magiging lugi, tayo ang magiging talunan, mga minamahal. Dahil sa banal na kasulatan, ang gusto ng mga Panginoon na lahat ay pag-isahin. Amen. Dito po tayo sa book of St. John chapter 10, verse 16. Dito po sa Aklatang Juan, Kapitulo 10, talatay 16. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Amen. Isa lang pastor ang gusto ng malapay noon. Amen. And other sheep I have which are not of this fold. Then also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Ating pong palapakan ng ating pinakamalapay na Jesus. Magiging isang kawan na lang at magkakaroon ng isang pastor. Amen. Katulad dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Isa lang ang ating pastor. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Isang, sabi ng banal na kasulatan na magiging isang kawan. Paano yun? May mga nagdadala ng aral na nagkukos ng division. At yung mga kapatiran natin na kulang pa sa kaalaman sa spiritual na bagay, dahil dyan, mga minimahal, umihina ang kalampanampalataya. Amen. Amen. Dahil dyan sa mga sariling interpretasyon nila. Pero kung ibibis mo sa banal na kasulatan, nagkukos ng pagkababahagi. Amen? Ang mga walang malay na mga baguhan pa natin mga kapatiran, bumababa yung kanilang panampalataya. Paano yung spiritual nila? Paano pa sila makapagpapatuloy kung wala na silang panampalataya? Amen. Pag may pagsubok na dumating sa kanilang buhay, dahil wala ng panampalataya, amen, wala ka ng pagtitiwala sa mga Panginoon. Puro pag-alinlangan na.
puro question mark na, mawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi yun ang aral na galing sa Panginoon. Hindi yun ang tunay na ebanghelyo na nanggagaling sa ating pinakamalapayon. Dahil ang tunay na ebanghelyo, ito ay naghahayag, nagtatanyag ng kabutihan, ng mga pagpapala, nagpapalakas, nag-encourage, mga minmahal, sa mga nanghihina ng lulupaypay. Yan ang totoong ebanghelyo na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano bang sinasabi? Last verse na po natin sa Book of Acts chapter 20 verse 32. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20, ang talatay 32. At ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinaging banal. Amen. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapain na Jesus. So ito yung ebanghelyo, may naghahayag ng biyaya at nagpapatibay ng ating pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Ito yung totoong ebanghelyo. Amen. Nagtatanyag ng mga pagpapala na kung ating susundin, ating gaganapin, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Pagpapalain tayo ng ating pinakamalapay noon. Kaya ito ay biyaya. Amen. Biyaya na tayo ay nasa tunay na pananampalataya, tunay na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. May karamdaman ka, sumampalataya ka sa malapay noon. Maniwala ka sa Diyos. Amen. Hallelujah. Di minus gastos. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. May problema ka, iasa mo sa malapay noon. Ang Diyos ang lulutas. At yan po ay napatunayan natin, mga minamahal. Kaya nga tayo ay nagpapatuloy mula noon hanggang sa mga oras na ito. Amen. Ang inyong ubos alagad, abang lingkod, nasib ako dito, year 1983, sa kabagan ng malapayang kapurihan ng ating kapurihan sa ating pinakamalapayang suslabang. Bakit hanggang ngayon, nagpapatuloy tayo? Dahil naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Yung mga pangako ng malapay noon, nangyayari sa ating buhay. Kahit patay na nga Di ba? Patay na. Pag mayroon kang panampalataya sa malapay noon, naranasan natin yan. Nung ating pinag-pray sa Pangulo at panalangin ng ating beloved parents in the Lord, the beloved Almeida family, the beloved Almeida children, mga minamahal, yung patay na muling binubuhay. Sinong bumubuhay? Ang Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang Diyos na ating sinasamba. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan natin ang ating pinakamalapay. Kaya hindi tayo lugi, mga minamahal. Amen. Yan ang tunay na ebanghelyo na galing sa ating pinakamalapay. Nagtatanyag ng biyaya, nagpapatibay ng ating pananampalataya. Hindi yung mga aral, mga minimal na ang dala para mag-create tayo ng pag-alinlangan. Amen? Yung mag-create ng division, hindi yun yung aral na galing sa malapay noon. Ang gusto ng malapay noon ay magkaisa. Amen. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ang tunay na ebanghelyo, ang dala niyan ay pagpapala. Katulad natin, mga minamahal. Kaya nga nandito tayo dahil naranasan natin yung mga pangako, mga pagpapala, nagmumula sa ating mabait na Diyos. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Amen. Magpakatibay tayo, magpakatatag tayo. Amen. Huwag natin hayaan, mga minimal, na yung ating panampalataya ay maanod. Amen.
mawala ng mga aral ng mga may mga mangaral na para mag-create mga minimal ng pananampalataya, mag-create ng pag-alinlangan, panghihina. Amen. Magpakatibay tayo sa paglilingkod sa ating pinakamalapay Panginoon. Panghawakan natin yung ating mga pinag-aralan, isulat natin para hindi natin makalimutan yung mga aral na ating napag-aralan dito, yung mga pangako ng ating pinakamalapay na Jesus, yung ating mga naranasan na mga pagpapala, kabutihan na nagmumula sa ating mabait na Diyos, ating pong palapakan ng ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord.